Ito po yung karugtong nung pinag-aaralan natin 3 weeks ago about the Word of God. At inaanyayahan ko po kayo na buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. Ito po yung huling tagubilin ni Apostol Pablo kay Timothy. Simulan po natin sa chapter 3 verse 16 dahil ito po yung foundation ng tagubilin ni Apostol Pablo. Verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos o upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Chapter 4 verse 1. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtataga at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makating tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tainga at babaling sa mga katang-isip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, ito po ang inyong mga salita na hindi nagbabago sa pagdating ng panahon. Dumating man ang maraming bagyo, dumating man ang maraming baha o anumang trahedya sa buhay namin, ang salita mo, kailanman ay hindi maluluma. Ito ay laging bago, ito ay laging sariwa at naniniwala kami, O Diyos. Sa pamagitan nito ay kakausapin mo kami at babaguhin mo ang aming pag-iisip, babaguhin mo ang kalagayan ng aming puso, at babaguhin mo ang uri ng aming pamumuhay na ipinapakita namin sa mga di mananampalataya. At Panginoon, sa pamagitan nito ay makikita namin ang iyong kadakilaan at ang iyong kalooban sa buhay namin. Kaya dalangin namin, O Diyos, ang inyong Espiritu na kumilos sa kalagitnaan namin upang maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa buhay namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Marami pong tao ang napapahamak dahil hindi po sila nakikinig sa mga tao na dapat nilang pakinggan. O yung ibang tao man ay makinig, hindi naman siniseryoso yung napakinggan o hindi naman ginagawa. So marami pong tao ang napapahamak sa ganyan. Katulad na lang po ng mga ilan sa mga nasalanta ng bagyo na nasiraan ng bahay, na matagal nang sinasabi sa kanila ng gobyerno na huwag kayong titira dyan sa lugar na yan kasi nga delikado. Konting taas lang ng tubig ay talagang apektado na sila. Pero ang mga tao po, maaaring siyempre iba-iba yung dahilan nila. Sinasabi, wala naman kayong pupuntahan na iba. Pero meron nagbigay na ng warning sa kanila, ay hindi kinakinggan. O narinig man ay hindi naman ginawa. So ganito po nangyari sa ilan sa mga nasalanta ng bagyong Ondoy, ng bagyong Pepeng. Matagal nang alam nila. Iba sa kanila, iniintay na ng mangyayari ito, pero hindi pa rin nakapaganda. Ito po yung gustong mangyari. Katulad po nito yung gustong mangyari ni Apostol Pablo kay Timothy. Kaya siya nagbibigay ng mga warning, kaya siya nagbibigay ng mga utos o tagubilin kay Timoteo, kasi nais niya na kapag dumating yung bagyo o anumang trahedya sa paligid ni Timothy, sa buhay niya, sa ministry niya, gusto niya na magtatagumpay si Timoteo at hindi mapapahamak dun sa anumang bagyo na darating. Gusto niyang makinig sa kanya si Timothy. Lalo na ngayon na si Pablo ay malapit ng mamatay. Ilang araw na lang inintay niya na papatayin siya, bibitayin o pupugutan ng ulo. Habang siya ay ngayon ay nakakulong, ito yung sulat niya kay Timothy. Ito yung huling tagubilin niya.
Kung ang tatay mo ba ay nasa ospital, at talagang malapit na malapit yung relasyon mo sa kanya, at meron siyang sasabihin sa iyo, at alam mo na malapit na siyang mamatay, at haayain ka niya, papalapitin ka sa kanya, at meron sasabihin sa iyo, ibubulong sa iyo. Babaliwalain mo ba? Hindi ka ba makikinig? At kapag may sinabi siya sa iyo, deadmine mo lang ba at wala kang gagawin? Lalo na siguro kung sasabihin niya sa iyo, itungkol doon sa mana na tatanggapin mo. Ganito yung gagawin mo. Papakinggan mo. Kasi alam mong napaka-importante at alam mo yung sitwasyon na malapit na mamatay yung tatay mo, importante yung sinasabi sa iyo. Kaya ngayon po ay nananawagan ako sa inyo na makinig po kayong mabuti kung ano ang sinasabi ni Paul kay Timothy. Kasi naniniwala ako na ito ang sinasabi ng Diyos para sa atin. Maaring iba yung sitwasyon natin, maaring iba yung kalagayan natin, maaring iba-iba yung ministry natin, pero yung principle na itinuturoy ni Paul kay Timothy ay pareho din. Naniniwala ako na merong napakahalagang bagay ang sasabihin sa iyo ang Diyos tungkol sa nais niyang gawin sa buhay mo at sa nais niyang gawin sa buhay ng ibang tao sa pamamagitan mo. Hindi lang nagbibigay ng warning ang Diyos, katulad ng ginagawa ng pag-asa o ng government kapag may dating na bagyo, kundi higit pa doon, lalo binibigay ng Diyos kung ano ba yung dapat nating gawin. Hindi lang niya sinasabi katulad ng halimbawa ng pag-asa ng government na may dating na bagyo, maghanda kayo. Pero ang Diyos sinasabi, hindi lang warning. Sinasabi niya, ganito yung gagawin mo. Kapag dumating yung ganitong panahon, ganito yung gawin mo. At makita po natin yan sa mga sinulat ni Paul kay Timothy. So alam po natin na isinulat ni Paul yung 2 Timothy habang siya ay nakakulong sa Roma at naghihintay na ng kanyang kamatayan. Nakakulong siya, bakit? Dahil ba nagnakaw siya? Dahil ba nakapatay siya? Hindi. Nakakulong siya dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos, dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na kay Kristo. At dahil sa kanyang panawagan na dahil si Kristo ay buhay, lahat ng tao ay tinatawagan ng Diyos na magsisi sa kanilang kasalanan at sumampalataya kay Kristo. Kaya dahil diyan siya ay nakakulong at malapit ng bitayin. Ang mensaheng ipinagsisigawan niya ay hindi po tanggap ng maraming tao. Ngunit si Paul, kahit ano pa yung reaction ng tao, kahit ano pa gawin sa kanya ng tao, sabi niya, mananatili akong tapat sa ministeryong ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kaya sabi niya sa chapter 4, verse 6 to 8, na natapos niya na yung takbuhin na ibinigay sa kanya ng Diyos. Naging tapat siya sa ministeryo. At merong gatimpala na nakalaan para sa kanya at para sa lahat ng tao na nananabik na makitang muli ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Katulad ni Timothy. Sinasabi ni Paul, si Timothy din ay merong nakahandang gantimpala ang Diyos para kay Timoteo. Ang tanong ko po sa inyo, bakit si Pablo naging tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos? Kahit ganun pa yung haharapin niya, kahit ganun pa yung reaksyon ng mga tao, kahit pa mamatay siya at pahirapan siya, bakit siya magpapatuloy na gawin yung ginagawa niya? At ang sagot po, ay nakita natin nung pinag-aralan po natin ang chapter 3, verses 14 to 17, naniniwala kasi si Pablo na sa pamamagitan ng Biblia, na pangangaral ng Biblia, hindi lang siya yung nagsasalita. Sino yung nagsasalita? Ang Diyos ang nagsasalita. So, God speaks. At kung ang kabuuan ng Biblia ay salita ng Diyos, sa pamamagitan nito ay nagsasalita ang Diyos. At kung ito ay salita ng Diyos, ito ay may kapangyarihang bumago sa kalagayan ng relasyon ng tao sa Diyos, sa kanyang sarili at sa ibang tao. Dapat pumalaman natin na sa pamamagitan ng Biblia, God speaks and God shapes through His Word, the Bible. So nakita na po natin yan. 2 Timothy
14 to 17. At kung alam natin, okay, ito po yung review ng mga dati. Kasi baka after 3 weeks, ay nakalimutan na natin. So, alam natin kung nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia, kung binabago ng Diyos ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng Biblia, anong dapat natin gawin? Una, ano po yung una? Know the Word. Pangalawa, rejoice and tremble at the Word. At pangatlo, we must submit ourselves to the Word, kung anong sinasabi. So alamin natin, and then hayaan natin na matouch yung emotion natin, yung heart natin, rejoice, tremble, and be passionate about the Word, and then submit to the Word. At then meron pong pang-apat na siyang tatalakayin natin ngayon. At ito po ay, bukod sa mga ito, know the Word, rejoice, submit to the Word, we must also preach the Word. Kung naniniwala tayo, kung ano talaga ang salitang nakasulat dito, hindi nating mapipigilang hindi sabihin sa ibang tao ang mensahe nito. Ganito po yung kahuli-huli ang tagubilin ni Pablo kay Timoteo bago siya mamatay. Ano sabi sa verse 2? Ipangaral mo ang salita. Preach the word. Ang salita pong ipangaral ay galing sa salitang Griego na keruso, na ang ibig sabihin ay ipamalita o ipahayag sa publiko. Hindi lang ito binubulong, hindi lang ito sinasabi ng mahinhin o mahinahon, kundi ipahayag mo sa publiko. Shout the word. Broadcast. Proclaim. Sa panahon po ng Bagong Tipan, kapag narinig nila yung salitang ito, merong image na pumapasok sa isip nila. At ano yung image nito? Ito yung image na yung isang tao na mensahero na galing sa emperador ay maglalakad o maaaring nakasakay sa ano man yung sasakyan nila noon, ay maglilibot sa kalye at sasabihin sa mga bahay-bahay, sa mga tao, yung ipinapasabi ng emperador. Kasama po dito yung gawain ng pagpapahayag sa publiko ng mga bagong batas o polisiya ng gobyerno. Kasi wala naman sila noon na internet, wala naman silang TV. So kakailangan meron itong mga tinatawag nilang yung mga preachers, kung ano yung pinapasabi ng emperador. Kung gayon, makikita po natin yung atas na tayo'y mangaral ng salita ng Diyos, sinasabi na ito'y may kinalaman sa tayo ay magiging tagapagpahayag o mensahero ng Diyos. Na yung sasabihin natin, hindi yung salita natin, kundi yung salita na ipinapasabi ng Diyos sa atin. Ang sinasabi ng Diyos na nakasulat sa Biblia ang ipapangaral natin. Ang mabuting balita o ang gospel, ang sasabihin natin sa maraming tao. Ang magiging lamang ng bibig natin ay yung ginawa ni Kristo na nakasulat sa Biblia. Dito sa church, sa inyong bahay. So yung isipin na dito lang sa church, yung preaching of the word na pastor lang yung gumagawa. Pag-uwi ninyo sa bahay, preach the word. Pagdating ninyo sa opisina, pagpasok ninyo sa Lunes, preach the word. Pag-usap niyo sa kapitbahay, preach the word. At kahit sa paggamit niyo ng internet o text, make sure that you are preaching the word. Preach the word. It is a God-given mandate for all Christians. Pastor ka man o hindi. Pero siyempre alam natin, lalong-lalo na sa pastor. Totoo nga, ito'y diretsang sinabi kay Timothy dahil sa kanyang role bilang pastor sa iglesia sa Efeso. At mas diretso ang application nito sa mga pastor na katulad ko na tumatayo sa harapan ng maraming tao para ipangaral ang salita ng Diyos. Pero wag nating sasabihin na ang pangaral ng salita ay para lang sa mga pastor at tumatayo sa harap ng maraming tao. Hindi mo kailangan na mag-gather ng marami bago ka makapag-preach the word. Kailangan mo lang ng isang tao, 2 tao na makikinig sa'yo at handa kang magsalita para sabihin sa kanya kung ano yung mensahe na sinasabi ng Diyos.
Ano po sabi sa Romans chapter 10, verse 8? Romans chapter 10, verse 8. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, the word is near you in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Same word dun sa preach, keruso, that we proclaim, that we preach. And sabi sa verse 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But how are they to call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? Keruso. Na naman po yung ginamit. Si Pablo nangangaral ng salita ng Diyos. Pero sinasabi niya, paano yung mga tao makakilala kay Kristo? Paano sila makakarinig ng mabuting balita kung wala namang nagsasalita? Hayaan ba natin yung mga mangangaral sa TV na puro kasinungalingan ang sinasabi na yun yung pakinggan ng mga tao? Bakit hindi natin hayaan na tayong gamitin ng Diyos para tayo yung pakinggan at yung galing sa salita ng Diyos yung sasabihin natin? Totoo, walang kasinungalingan. Totoo, wala tayong dinadagdag, wala tayong ibinabawas. Sabi ni Brian Chappell, the riches of God's Word are no one's private treasure. Hindi lang para sa atin. Sabi pa niya, and when we share its wealth, we participate in its highest purposes. And when we share its wealth, we preach the Word, we share the wealth of the Word of God. Kung naniniwala tayo na mahalaga ito, hindi natin nahayaan na tayo lang yung nag-e-enjoy. Hindi natin nahayaan na tayo lang yung nakakaalam. Hindi natin nahayaan na tayo lang yung nagsasubmit sa Word of God. Kasi alam natin na mahalaga. Hindi natin ipagdadamot. Kung ito ay isang atas, hindi lang kay Timothy, at sa lahat ng mga pastor, kundi sa lahat ng mga Kristiyano, ang tanong ko po sa inyo, ano dapat yung saloobin natin? Anong dapat yung saloobin ng isang mensahero ng Diyos, isang mangangaral ng Diyos sa kanyang pangangaral? At sa pagsagot po sa tanong ito, sasabihin ko sa inyo kung ano nais ang Diyos para sa akin. Bilang isang pastor na nangangaral sa inyo almost every week, every Sunday. At para sa inyong lahat na may tungkulin na ipahayag din ang salita ng Diyos sa iba ayon sa sariling pagkakatawag. Iba-iba pong pagkakatawag sa atin, pero hindi natin pwedeng sabihin that we are not called to preach the Word. So yung question sa atin, ano dapat ang saloobin natin sa pangangaral ng salita ng Diyos? Unang-una, pakibasa nga po yung una. Preaching the Word is a serious calling. Kung serious calling, ano dapat natin gawin? Dapat nating seryosohin ang pangaral ng salita ng Diyos. We must take it seriously and not lightly. Yan po yung punto ni Paul sa sinabi niya kay Timothy sa verses 1 and 2. Ano po sabi doon? Basahin ko po ulit sa inyo. Pakinggan niyo mabuti. Tingnan niyo kung ano yung tono nung sinasabi dito ni Paul. Kung medyo bibiro lang ba siya o isang magaan na bagay lang yung sinasabi niya. Pakinggan niyo mabuti. Verse 1. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay. At sa magitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Sinasabi po dito ni Pablo na napakaseryosong bagay tungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ito pwedeng basta baliwalain o isang tabi lang ni Timothy. Dapat niyang pakinggan. Sa kanyang buhay at ministeryong, ito ang pinakamahalagang gawain na iniatan sa kanya.
Bakit sa tingin ninyo ito yung huling-huling sasabihin ni Paul kay Timothy, kung hindi ito yung pinakamahalagang dapat niyang gawin? At bakit naman dapat seryosohin ni Timothy ang pangangaral ng salita ng Diyos? Unang-una, dahil ito'y pananagutan niya sa Diyos. Pananagutan niya sa Diyos. Ito itong kuling iniatang sa kanya ng Diyos, at sa makatuwid ay mananagot siya sa Diyos sa kaniyang tugon dito. Ano mang response ng gawin niya? Either is preaching the word or not preaching the word, pananagutan niya sa Diyos. Yung tugon niya. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ang salita pong sinabi ni Paul na inaatasan, na ginamit niya rin sa 1 Timothy 5:21 at 2 Timothy 2:14, kapag magbibigay si Paul ng isang napakahalagang utos o isang napakahalagang tagubilin, ginagamit niya yung salitang ito. Ito po ay isang mabigat at seryosong pananalita na hindi basta-basta binabanggit ni Apostol Pablo. Ito ay ginagamit kapag magbibigay ng isang utos o tagubilin. Nagamit yung otoridad ng isang bagay na may extraordinary importance. Lalong-lalo na kung buhay at kamatayan yung nakasalalay. At kadalasan po kapag ginagamit ang salita ito, kasama yung pagtawag sa isang bagay o isang tao na may otoridad upang maging saksi sa pagbibigay ng atas. Sa case na sinabi ni Paul, sino yung witness na tinatawag niya para sumaksi dun sa charge na binibigay niya kay Timothy? In the presence of God and of Jesus Christ. Yun na yung highest authority possible na pwedeng banggitin ni Paul. And he also appealed to the most important event in history. Ano po yun? And by His appearing in His kingdom. Timothy, isipin mo, yung sinasabi ko sa'yo, ito ay galing sa Diyos. At ito ay may kinalaman sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo na siyang maghahatol sa mga buhay at sa mga patay. Hindi ba napakaseryoso nung sinasabi niya? Sinasabi niya, hindi mo pwedeng baliwalain yung sinasabi ko. Kasi dating ang araw, ikaw mismo haharap sa Diyos, haharap kay Kristo at magsusulit kung ginawa mo yung bagay na ipinapagawa sa'yo. Hindi mo maaaring baliwalain ang sinasabi ko, sabi ng Apostol Pablo, dahil ang pangangaral ng salita ng Diyos ay isang napakahalagang gawain na kung hindi gagawin ng iglesia, ay hindi pa magbabalik muli si Kristo. Diba sabi sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached to all nations, and then the end will come. Ibig sabihin, kung hindi tayo susunod sa pangangaral ng salita ng Diyos at hindi makakarating ang salita ng Diyos sa lahat ng dako na nais ng Diyos na patunguhan ito, hindi pa babalik si Kristo. Ikaw ay naatasan, Timoteo, sabi ni Pablo, na ipahayag sa mga tao na siya ang hari na muling magbabalik upang igawad yung walang hanggang parusa sa mga tao na hanggang ngayon ay nagre-rebelde at hindi susuko sa hari ng mga hari. At ikagawad ang walang hanggang kagalakan sa lahat ng tao na ngayon ay umiibig kay Kristo at sa kanyang muling pagbabalik. Hindi ba napakaseryosong bagay yung sinasabi ni Paul? Wala nang iba pang gawain ang isang pastor na mas seryoso o mas importante sa gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil hindi lang buhay at kamatayan na nakasalalay dito, kundi yung buhay na walang hanggan, yung eternal destiny ng mga tao. Mas importante ba sa trabaho ng isang doktor o isang surgeon? Dahil ang pinag-uusapan po natin ay mga spiritual na bagay. Ayon kay Brian Chappell ulit,
The goal of preaching, tandaan po natin, the goal of preaching is not merely to impart information, but to provide the means for transformation ordained by a sovereign God that will affect the lives and destinies of eternal souls committed to a preacher's spiritual care. At kung nabasa ko ito, Lord, ganito ba yung klaseng gawain yung pinagkalaw mo sa akin? Na itong mga tao na pupunta every Sunday dito sa church, makikinig ng salita mo, dito nakasalalay yung kanilang eternal destiny. Dito nakasalalay kung ano yung patutunguhan ng kanilang mga kaluluwa. Dito nakasalalay kung anong klaseng pagbabago yung mangyayari sa kanila. Napaka-importante na hindi pwedeng baliwalain. Ang sabi ni Paul sa kanyang unang sulat sa 1 Timothy 4:13 at 16, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Verse 16, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. Napakahalaga po, nakasalalay ang kaligtasan ng tao sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya po yung pangalawang dahilan kung bakit dapat itong seryosohin ni Timothy ay dahil yung pananagutan niya hindi lang sa Diyos, kundi yung pananagutan niya ay nandun din sa mga tao na ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos. May mga taong pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang sinasabi dito ni Paul, pananagutan niya sa Diyos ang mga taong ipinagkatiwala sa kanyang ministeryo na makinabang sa pagtuturo at pagtutuwid ng kanyang salita. Ano sabi niya sa verse 2? Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, in season and out of season. Sabi niya, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Pagkatapos po niyang sabihin yung preach the word, sinunod niya yung apat pa na tagubili na nakapailalim dito na may kinalaman dun sa seriousness of preaching the word of God. Ano po yung una niyang sinabi? Be ready in season and out of season. Ano po ibig sabihin ng in season and out of season? Kung ngayon ay in season, o kung ngayon ay hindi in season, anong tawag doon? Out of season. So, ibig sabihin, lahat ng araw, lahat ng panahon, ay dalawa lang yung category. Maaaring in season at maaaring out of season. So, ang ibig sabihin, mangaral ka, sa lahat ng panahon. Huwag ka namimili ng tamang panahon. Huwag kang namimili ng Lord, wala pa akong opportunity. Lord, hindi tama yung sitwasyon. Lord, hindi pa maayos yung kalagayan namin ngayon. Hindi. Sabi niya, in season and out of season. Sabi niya sa isang talata, making the most of every opportunity. Every opportunity. Dahil kailangan po ng tao ang salita ng Diyos araw-araw. Hindi linggo-linggo. Hindi buwan-buwan, araw-araw. Dapat natin itong gawin in season and out of season. Must be the life of the preacher. Hindi nakadepende sa panahon. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi maluluma, hindi malalanta, hindi binabagyo, hindi binabaha, kundi nananatiling sariwa magpakailanman. Isaiah chapter 40, verse 8. At kung naniniwala si Timoteo, ayon sa verse 16 ng chapter 3 na pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, na yung lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran. Ito pala yung design ng salita ng Diyos, dapat niyang gamitin para ano? Ano sabi? Magtuwid ka, verse 2, manaway ka at mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Nakita po ninyo na yung atas ng Diyos ay may kinalaman sa buhay ng mga tao.
Kung nagkakasala sila sa wayin mo, kung nagkukulang sila sa kaalaman, pagkakakilala sa Diyos, ipakilala mo ang Diyos. Mananagot po tayo sa Diyos sa mga taong ipinagkatiwala niya sa atin. Kung hindi tayo magiging tapat sa pangaral ng salita ng Diyos. Isa pong malaking influence sa akin patungkol sa pangaral ng salita ng Diyos ay yung book na Preaching and Preachers na sinulat ni Martin Lloyd-Jones. Sabi po ni Martin Lloyd-Jones, at bago yun, sino sa inyo nakakakilala kay Martin Lloyd-Jones? Kay Tom Jones. Kay Martin, sino ba yung Martin na kilala niya? Nako po. Okay. Si Martin Lloyd-Jones ay isang tinaguriang the greatest British preacher of the 20th century. Dahil isa siya sa pinakaseryosong mangangaral. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi siyang ngumingiti o hindi tumatawa. Ibig sabihin, he took preaching seriously. Siya po yung pastor ng Westminster Chapel sa London sa loob ng 30 years, from 1939 hanggang 1968. At minsan nagbakasyon siya, July 1959, nagbakasyon siya kasama yung kanyang asawa na si Bethan sa malapit sa London. At merong worship service yung isang maliit na church. At doon sila umattend. At bago yung worship service, merong prayer meeting. Bago yon. At doon sa prayer meeting na yon, tinanong niya yung mga ilang tao na nandun at sabi niya, would you like me to give a word this morning? Pero medyo nag-aalangan yung mga tao. Kasi bakasyon at syempre ayaw nila na ma-spoil yung vacation niya, mapagod. Pero sabi nung asawa ni Martin Lloyd-Jones sa mga tao doon, sabi niya, let him. Preaching is his life. Walang bakasyon, walang retirement sa pangangaral ng salita ng Diyos. Preaching is his life. He took preaching seriously. Ito yung sabi niya. Sabi niya, preaching has been my life's work. I have been 42 years in the ministry, and the main part of my work has been preaching. Not exclusively, but the main part of it has been preaching. At pakinggan niyo, sabi niya, nakasulat dito, to me, the work of preaching is the highest and the greatest and the most glorious calling to which anyone can ever be called. The most urgent need in the Christian church today is true preaching. Nasabi pa niya, the primary task of the church and of the Christian minister is the preaching of the Word of God. Napakaseryoso po ng gawain ito. At sinasabi ko sa inyo, ako bilang pastor ninyo, ang pananagutan ko ay hindi sa mga council of elders in church. Ang pananagutan ko hindi sa mga leaders in church. Hindi ang pananagutan ko wala sa APCOP. Ang pananagutan ko ay sa Diyos na nagbigay sa akin ng utos na ipangaral ang Kanyang salita. At nasa Kanya rin ang pananagutan natin. Kaya dapat nating seryosohin ang pangangaral ng salita ng Diyos because it is a serious calling. Siseryosohin ko po yung preparation ng mga sermon every Sunday. Ito yung commitment ko sa inyo. I will take preaching the Word of God seriously every Sunday. At pwede ba akong mag-request sa inyo? Pwede nyo bang gawin yung part din ninyo? Na you're not just listening, but you are taking listening of the Word seriously. At hindi lang kapag Sunday na maupo kayo dyan at makikinig sa akin, kundi kahit Saturday, naghahanda na kayo na makinig ng salita ng Diyos. Sino po sa inyo ang merong hawak na bulletin? Meron po ako nilagay na article dyan na sulat ni John Piper, Take heed how you hear. Ito po yung mga preparations na dapat nating gawin bago tayo makinig ng Word of God pag Sunday. 5 pa lang yung nilagay ko dyan. And then the other 5, ay bibigay ko po sa inyo next week. At nais kong i-point out, kung seryoso tayo sa pakikinig
ng salita ng Diyos, we must prepare ourselves. Yung iba sa atin dito baka lumilipad yung isip, o baka yung iba sa atin, yung mga images na napanood niyo sa TV, yung nasa utak ninyo, kaya hindi kayo handa na makinig ng salita ng Diyos. At meron akong pakiusap sa inyo. And ang prayer ko ay pakinggan po ninyo ako. Hindi ko kayo mapapakiusapan na hindi manood ng TV. Tama ba? At maaaring iba sa inyo ay parang imposible yata yung pastor. Pero pwede ko kayong pakiusapan, at least every Saturday night, subukan ninyo, don't watch TV. Kahit na maganda yung palabas, maybe take time reading the Word of God para sa pagtulog ninyo, yung salita ng Diyos, yung huling-huling nakalagay sa isip ninyo. And you are prepared to worship every Sunday. Hindi yung pagtulog ninyo ay yung remote control yung hawak ninyo. At nakatulugan nyo na yung panonood ng TV. Please prepare in listening the Word of God. At every Sunday, pag uwi ninyo sa bahay, yung salita na napakinggan ninyo, sabihin ninyo sa mga kasama ninyo sa bahay. Maaaring iba sa kanila, hindi pa Kristiyano. Maaaring iba sa kanila, kailangan nila yung salita ng Diyos. Please take the preaching of the Word seriously. And then meron pang isa. First point pa lang po ako. At sabi ko sa inyo, ay babawi po ako ngayon. Dahil na-miss ko kayo last Sunday. Ano po yung una? Ano po yung dapat na saloobin natin sa pangaral ng salita ng Diyos? You must take it seriously because it's a serious calling. At pangalawa, dapat po tayong maging tapat sa pangaral ng salita ng Diyos. Because preaching the Word of God is a challenge to be faithful. It's a challenge to be faithful. Katulad po ni Pablo na naging tapat sa pangaral ng salita ng Diyos, ito yung nais niya kay Timothy. Kahit pa kahirapan yung harapin niya sa mga darating na araw, sabi niya, Timothy, kahit na mabilanggo ka, kahit patayin ka nila, kahit hindi sila makinig sa'yo, be faithful in preaching the Word. Ano sabi sa verse 3? Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makating tainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. At tatalikod sila sa pakikinig sa katotohanan at babaling sa mga katang-isip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista, ganapin mo ng lubos ang iyong ministeryo. Ito po ay panawagan ni Pablo kay Timoteo na maging tapat. Unang-una sinasabi niya, dapat tayong maging tapat kahit pa hindi nagugustuhan o hindi tinatanggap ng mga tao ang pinapangaral natin. Sinabi niya kay Timothy na darating ang panahon na tatalikod ang tao sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan kang maging matyaga. Huwag kang hihinto. Hindi po ba't ganyan din yung nangyayari sa panahon natin ngayon? Mas maraming tao ngayon ang mas gustong makinig sa mga maling aral patungkol kay Kristo. Hangang-hanga sa mga nagtuturo sa TV na parang ang galing-galing sa Biblia, pero mali naman yung sinasabi. Yan yung gustong pinapakinggan ng mga tao. Di ba dumating na yung time na sa ibang mga churches, ang gustong naririnig ng mga tao na mga mensahe ay yung kung paano kayo maging mayaman, paano kayo maging successful, paano kayo maging hawa sa buhay, imbis na gustong pakinggan yung panawagan ng Diyos na ang mga Kristiyano magtiis ng hirap bilang kanilang pagsunod kay Kristo. Pasanin ang kanilang krus at sumunod kay Kristo. Di ba mas gusto ng tao ngayon na magbayad ng 150 pesos kay Henry C. para makapanood ng 3 oras na pelikula kaysa maupo sa simbahan at makinig sa isang pastor ng haba-habang mag-sermon kapag linggo?
Sabi ni Paul kay Timothy, kung ganyan yung klase ng mga tao sa panahon ngayon, at mas malala pa sa dating, mahirap maging pastor, mahirap mangaral ng salita ng Diyos, pero kahit na ganyan, maging matapat ka sa pangangaral ng salita ng Diyos, huwag mong hintayin na gumanda yung sitwasyon. Huwag mong hintayin na maging receptive yung mga tao sa salita ng Diyos. Make sure you are faithful in preaching the Word. At bukod doon, dapat tayong maging tapat dahil ang panawagan sa atin ay mangaral hanggang sa dulo ng ating buhay kahit pa paghihirap ang kapalit nito. We are called not just to preach for 1 year or for 5 years. We are called to preach until we breath our last on earth. Hanggang malagutan tayo ng hininga sa pangaral ng salita ng Diyos. Sabi niya sa verse 5, ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gampanin mo ang gawain ng isang ebanghelista, ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Sabi niya kay Timothy, maging matino ka, ayusin mo yung pag-iisip mo, hindi parang isang tao na nakainom ng maraming alcohol at lasing na lasing at wala na sa katinoan yung pag-iisip. Gusto niya, Timothy, dapat mong ma-realize na dating talaga yung suffering sa buhay ng isang Kristiyano. Dating talaga yung suffering sa buhay ng isang tao na tapat na naglilingkod sa Diyos. Sabi niya, magtiis ka. Magtiis ka. Gawain mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ibig sabihin, when you speak the Word of God, siguraduhin mo na maririnig nila si Kristo. Siguraduhin mo ang makikilala nila ay si Kristo. Siguraduhin mong maunawaan nila kung ano yung ginawa ni Kristo para sa kanila. Be an evangelist. And fulfill your ministry. Ibig sabihin, tapusin mo yung sinimulang gawain na ibinigay sa iyo ng Diyos. Katulad ni Apostol Pablo sabi sa Acts 20:24, but I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course in the ministry that I received from the Lord Jesus Christ, to testify to the gospel of the grace of God. Para kay Pablo, wala nang kwenta yung buhay ko. Wala nang kwenta yung reputasyon ko. Wala nang kwenta yung sasabihin ng ibang tao sa akin. Maging tapat lang ako sa aking tungkuling ibinigay ng Diyos. Isa po si John Calvin. Siguro naman po kilala niyo si John Calvin. Okay, so ipapakilala ko siya sa inyo. Ngayon pong 2009 ay 500 years o anniversary ng kanyang kapanganakan. So isinilang siya 1509. At sabihin ko po sa inyo, isa siya sa pinakamatapat na mangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sa kanya, kasama si Martin Luther at iba pa sa Reformation noong time na yon, ipinahayag nila kung ano yung gospel, ano yung ginawa ni Kristo na unti-unti nang tinalikuran ng Romanong Katoliko. Kaya po nagsimula ang mga Protestant Church, Reformed Church dahil sa kanila. Isa siyang regalo ng Diyos sa Iglesia na ang kanyang impluensya sa pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi lamang nung nagsimula pa lang ang Reformation noong 16th century, kundi hanggang ngayon. Sa panahong tinutuligsa ang mga protestante ng mga Romano Katoliko, sa panahong talamak ang imoralidad sa bayan ng Geneva, sa Switzerland, kung saan nagpapastor itong si John Calvin sa St. Peter's Church. Sabi ng isang sumulat ng kanyang biography, Calvin preached steadily through book after book of the Bible. Ibig sabihin, tatapusin niya lahat ng books sa Bible na ituro sa tao. Ganun siya ka-faithful. Kung ano sinabi ng Diyos, yun yung sasabihin niya. Kung anong tinuro ng Diyos, yun ang ituturo niya.
Alam niyo po ba, na sa loob ng 25 years na ministry niya doon sa church, yung approach niya sa preaching of the word, hindi nagbago. Sa katunayan, 5 years siyang nangaral sa Book of Acts. Sunday after Sunday, verse after verse, itinuro niya yung Acts. Sa Thessalonians, 46 sermons yung inabot. Sa Corinthians, 186 sermons. Sa Galatians, na simulan po nating pag-aaralan sa November, 43 sermons. Pero hindi ko po sinasabing gagayahin ko siya na 43 sermons. Dahil kulang isang taon bago tayo matapos, pero siguro bandang kalahati. Okay? And sa Ephesians, 48 sermons. Alam nyo ba, may isang taon, 1538, pinaalis siya sa Geneva. Kasi yung mga tao doon, yung mga government official doon, parang ayaw na sa kanya, parang naguguluhan na sa kanya, o parang magulo yung pamamalakad niya bilang pastor, pinaalis siya. At alam nyo, pagbalik niya after 3 years, kung ano yung sermon na ipinrich niya. Yung sumunod na verse ng naiwan niya 3 years ago. After 3 years, tinuloy niya ulit. Ganun siya ka-faithful sa pangaral ng salita ng Diyos. Naniniwala siya na nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Naniniwala siyang ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan nito, kaya mananatili siyang tapat sa pangangaral nito sa mga tao. Sabi niya sa kanyang last will and testament, bago siya mamatay, sabi niya, pinagsikapan ko sa aking mga sermon, sa aking mga sinulat, sa mga komentaryo na ginawa ko, na ipangaral ang salita ng Diyos na walang bahid dumi, walang bahid dungis, at buong katapatan na bigyang kahulugan ipaliwanag ang salita ng Diyos sa mga tao. John Calvin is a faithful preacher of the Word of God. At ito po yung panalangin ko para sa sarili ko. And I hope you will pray for me that your pastor will be faithful in preaching the Word of God. Hanggang katapusan. Na hindi ko gagamitin yung pulpitong ito para sabihin lang ko ano yung mga opinion ko, para sabihin lang, para i-entertain lang kayo, para pagaanin yung loob ninyo, para magaganda yung mapakinggan ninyo at masarap sa tenga. Hindi. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. I'll be faithful to the Word of God. Sino ba ako para magsalita sa inyo ang mga salita na hindi naman sinabi ng Diyos? At kayo rin, be faithful in listening to the Word of God. Be faithful in obeying the Word of God. Na paglabas nyo dito, hindi nyo lang sinabi na, ay, ang ganda ng sermon ng Sunday sa church. Sinabi nyo sa ibang tao. Pero gusto ng Diyos makikita sa atin. Makikita sa atin na ipinamumuhay natin, anuman yung napakinggan natin. Na kahit hindi natin sabihin sa mga tao, yung natutunan natin ng Sunday, makikita nila sa buhay natin yung pagbabago. Kasi we are faithful to the Word of God. We are faithful in submitting to the Word of God. Dapat po lahat tayo ay hindi tagapakinig lang, kundi nagsasagawa ng buong katapatan ng salita ng Diyos. Maging matapat po tayo. At sasabihin natin sa ibang tao, maging matapat tayo sa pangaral ng salita ng Diyos. Preach the Word. Ano po yung dapat na saloobin natin when preaching the Word? Una, dahil preaching the Word is a serious calling, dapat seryoso tayo. At pangalawa, dahil preaching the Word is a challenge to be faithful, maging tapat tayo sa ipinapagawa sa atin ng Diyos. Be serious, be faithful in preaching the Word. Ito po yung pagkakatawag sa akin. Ito yung pagkakatawag sa ating lahat. Alam po ng marami sa inyo
Dati po ay nagtrabaho ako bilang isang civil engineer. Ngayon, habang tumatagal na nangangaral ako ng salita ng Diyos, mas napatutunayan ko na ibang-iba ang preaching sa civil engineering. Bakit? Ang pagiging civil engineer ay isang career. Ang pagiging preacher ay isang calling. Seryoso ang trabaho ng isang civil engineer. Kapag hindi mo pinag-usayan na design, halimbawa yung isang dam, kapag bumagyo ng malakas at tumaas yung tubig, masisira. O hindi mo pinag-usayang gawin yung isang tulay o isang building na sandaling hangin lang, sandaling lindo lang masisira. Seryoso. Buhay at kamatayan din ang nakasalalay. Pero, wala nang masiseryoso sa buhay ng isang mangangaral. Dahil na nakasalalay dito yung kaluluwa ng tao. Dahil na nakasalalay dito ay yung eternal destiny ng isang tao. Kung saan niya gugugulin ang kanyang buhay sa langit o sa impyerno, sa piling pa ng Diyos o hiwalay sa piling ng Diyos, nang may kagalakan ba o buong paghihirap ng walang hanggan. Preaching the word is a serious calling. At ang isang civil engineer, meron pong lisensya ang civil engineer. At kapag nag-expire, ay hindi ka na licensed civil engineer. Hindi ka pwede mag-practice ng iyong profession. So, merong end, yung pagiging civil engineer. Kung ayaw mo na maging civil engineer, pwede kang mag-resign. Kung ayaw mo na maging civil engineer, pagod ka na, pwede ka na mag-retire, huminto. Pwede ka na humanap na ibang trabaho. Kung nalilitan ka sa sweldo ng civil engineer, pwede ka lumipat sa call center para mas malaki yung sweldo mo. So, pwede kang mag-iba ng trabaho. Pwede kang huminto kung ano yung gusto mo. But preaching the Word of God, walang retirement. Walang expiration yung calling sa atin. Binigyan tayo ng lisensya ng Diyos, binigyan tayo ng otoridad ng Diyos na sabihin ang salita niya sa ibang tao. At gagawin natin hanggang mamatay tayo. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagpili ng profesyon o business, maaaring kayo yung namimili kung ano yung gusto ninyo. Pero pagdating sa ministeryo, pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang Diyos ang mamimili ng tungkuling ibibigay sa atin. At anuman yung profesyon na meron kayo, anuman yung negosyo na meron kayo, anuman yung kurso ninyo sa kolehiyo, anuman pinag-aaralan ninyo ngayon, anumang estado ninyo sa buhay, anumang part ninyo sa church, we are all called to preach the Word of God. And we are all called to be serious and to be faithful in preaching the Word of God. Manalangin po tayo. O aming dakilang Diyos, ito po ang mga salita mo. This is your Word. Patuloy kang mangusap sa amin. And continue to change us, shape us, transform us to be the kind of followers of Jesus that you want us to be. And Lord, dalangin ko and I hope na naging tapat ako sa pangangaral ng iyong salita. And Lord, I'm praying sa lahat ng mga kapatid ko na naririto, dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo sila ng puso na magiging seryoso sa tungkuling ibinigay mo sa kanila. Dalangin ko, O Diyos, dahil alam ko na wala ni isa man sa amin ang may taglay na lakas, ang may taglay na desire sa pangaral ng iyong salita. Dalangin ko na yung Holy Spirit ang magbigay sa kanila ng puso na magnanais na ipangaral ang iyong salita. At kayong magbibigay sa kanila ng lakas, bawat isa sa kanila, na maging tapat sa pangangaral ng iyong salita hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. At hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Kristo, ay masumpungan mo ang aming iglesia na tapat na isinasabuhay ang tungkuling ibinigay mo sa amin, ang ipamalita si Kristo sa lahat ng mga tao, ang bigkasin ng iyong mga salita,
para sa lahat ng mga tao na nangangailangan ito. Ang lahat pong itong O Diyos ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.